Dito nga po sa post ninyo, sinasabi ninyo ang panawagan po ninyo isa publiko itong allocables ng mga senador at even ng mga kongresista. Bakit po ito critical for accountability at ano ang epekto nito kung hindi po nila isa sa publiko ang impormasyon na to? Oo, kasi diyan nangyayari yung matinding korapsyon, eh. Ito yung rent seeking, kumbaga sinasabi ng mga politiko, "Ako yung naging padrino, ha, para malagyan ng budget." Yung halimbawa, yung tulay na 'yan o yung basketball court na 'yan. Eh, kung malalaman ng mga Pilipino, ng publiko kung ano-ano ba yung mga pinasok na budget ni congressman, ano yung mga infrastructure projects na 'yan, o sino yung mga naging contractor ng projects na 'yan, magkano ang nilaan at magkano yung ginastos, mas magiging, aware ang mga taong bayan dun sa kung sino ba ang dapat singilin. Kung halimbawa ay yung flood control project ay hindi pala natuloy, hindi nag-exist at substandard. Mukha namang hindi mapipigilan ang pakikialam ng ating mga politiko sa infrastructure projects na yan at talagang tinotolerate at fina-facilitate ng ahensya ng gobyerno dahil nga may mga allocable at 'di ba ang sinasabi nga ay hindi lang yan sa DPWH kundi sa iba't ibang ahensya. Ngayon nalipat na yung farm to market road sa Department of Agriculture. So napakahalaga na kahit sabihin pa natin na, "Oh, 'wag na kayong mag-insert, tama na ang pork barrel." Kung yan ay ginagawa sa likod or sa pamamagitan ng, connivance ng executive branch at ng legislation, paalam na lang natin sa publiko, ano yung mga naging insertions na yan para mabantayan at, ma-monitor ng taong bayan kung nagagawa nga ba yung mga proyekto. Binanggit niyo po sa post niyo si Secretary Vince Dizon, very Yes. specific. Vince Dizon, ilabas mo na ang listahang ito. Kung hindi niya po ito ilalabas, ano po ba? Ano kayang epekto po nito? Kapag yan ay hindi nilalabas ni Secretary Vince Hizon, mananatili yung agam-agam at pagdududa natin tungkol sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Kasi sa totoo lang, DJ Chacha, simula nung sumabog ito, pinasabog ito sa sona ng Pangulo noong 2025, ano ba ang konkretong aksyon na ginawa na ng gobyerno para ito ay mapigilan na, ha? Siyempre, hinihintay pa natin ngayon yung mga makasuhan. Nakikita natin nakakasuhan yung mga DPWH na mga empleyado, mga kontraktor, nasaan ang mga politiko? Wala pa. 'Di ba? Pero maliban sa pagpa-file ng mga kaso doon sa mga nasasangkot dito sa mga ghost flood control at substandard flood control projects, ang napakahalaga ay mapigilan na ito sa pangyayari. At wala pa tayong nakikitang konkretong polisiya na isinulong at ginagawa ng gobyerno. At narito na naman tayo sa 2026 budget. Malinaw naman na nandiyan na yung mga allocable, nag-usap na bago pa yan na dumating sa Kongreso, yung budget na yan. Eh, instead na nagtataguan tayo, isa publiko natin kung ano itong mga items na inilaan per district at pinadrino ng ating mga politiko para yung mga taong bayan, sa susunod, pag nakita natin yung poster, yung mga karatula na ito ay pinagawa ni Congressman X or Y, eh hindi na tayo basta-basta nagpapasalamat lang para hindi na siya epal projects, ano? Ang sasabihin na natin sa susunod, aba, ganito pala kalaki ang ginastos ni Congressman. Sino ang contractor dyan? Tama ba yung ginastos? Kaya importante na nakipag-partner tayo do sa mga technical na mga residente ng mamamayan natin, halimbawa yung mga engineers, para nakukonsulta natin sila. Tama ba yan? Yung halagang sinasabing ginastos at na-execute ba na kompleto? So ganun sana yung maging sistema para mapigilan na yung mga flood control projects na ghost, yung mga infrastructure project na talagang pinagkakakitaan lang. Alam mo, DJ Chacha, kasi nakipagkwentuhan din ako sa mga barangay captain. Mm. Kahit mga barangay captain, walang access sa ganyang impormasyon eh. Mhm. So, at the minimum, kung talagang seryoso yung mga opisyal ng gobyerno natin na bawasan ng korupsyon, ilabas nila yung mga ganyang impormasyon. Otherwise, minsan nakakasawa ng pag-usapan, paulit-ulit lang din naman, magmamalines na walang pork barrel, walang mga insert-insert, pero pagka nagkaroon ng implementasyon, yun naman ay kitang-kita mong pagiging epal ng mga politiko. And the reality is that yung administrasyon mismo, yung mga ahensya, and I'm sure, alam yan ng Pangulong Marcos, itong mga pondong to ay ginagamit at ibinibigay kung sino ang pinakamalapit sa gobyerno, 'di ba? Hindi yan ibinibigay at ina-allocate ng naaayon sa pangangailangan
ng ating mga mamamayan. Kaya siguro isang challenge din, hindi lang kay Secretary Vince Dizon, kung hindi kay Secretary Balisaca ng DepDev na makialam at magtakda ng maayos na formula kung paano nga ba dapat ina-allocate sa mga lugar itong mga programa na to. Hindi lang yung infrastructure, pati yung mga ayuda. Kung paano ibinibigay. Kasi ang nakikita natin, mga ayuda, pondo, binibigay mas malaki kapag mas malapit ka sa administrasyon. So dyan siya nagiging pork barrel. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!